Hello, what's up guys at sa mga ka-repair ko dyan. So, eto nga po pala yung nabili natin. Nasa halagang 1.8 lang, brand new with receipt na RF4, RFH2. So, nakabalot pa yan siya. Kahit ako nga nagtaka nung una, yan po. Kasi napakamura. Kahit saan ka magtingin sa online ngayon. June, ano tayo ngayon? June 6, 2025. Wala talagang bumababa sa 4,100 yung price nito, kahit Lazada, Shopee, kahit saan napakamahal po nito. Pero nabili ko lang po siya sa halagang 1,800 brand new. At hindi lang po ako, kahit kami, at nagkakaubusan nga. Actually, last 2 stock na to at dalawa kaming sabay bumili. Kaya sold out na sa store na binilhan namin. So specs niya, bago natin buksan, voltage is 220 volts, naka EEU plug, hindi siya naka US plug, pero may variant din na US kung gusto niyo sa online. And 1000 watts yung kanyang power, temperature range 100 to 480 degrees Celsius, voltage kaya niya ng 110 to 220 volts. Auto sleep, ito yung nagustuhan ko sa kanya kasi yung Gordak natin. Ito nga yung spare parts na binili ko. Meron din tayong power supply dito. Ito is separate, Lazada ko to na order. Yan o. Ito yung nozzle ng Gordak natin kasi kadalawang beses na ako nasiraan kasi malilimutan natin siyang i-off pag nasa intense repair na tayo. So, gagawin ko rin ito ng tutorial na mag-auto sleep ang Gordak natin. Balik tayo dito sa RF4. Keep innovating and enjoy that. So, ayan po, rf4tools.com. So, legit na original. Ayan po. So, kahit ako pinilig nung nalaman kong 1.8 lang talaga. So, ngayon, bubuksan na natin siya. Wala nang tagalan to. Kasi kahit ako, excited na kasi 2 araw na to nakastock dito. Ayan. So, actually, natry na namin to. Kunting, saglit na paandar lang. Pero binalik ulit namin kaagad sa box. Ito siya. Ayan. So, sasabihin ko sa inyo ngayon kung bakit 1.8 siya. Later, i-explain ko sa inyo. So, ito yung receipt. Tatakpan ko lang yung receipt name. So, ayan po. RF4H2 Hot Air 1 pieces 1.8. Ayan po. 1.8 po yan. Number. Ayan. Dito po sa Davao ko yan siya nabili. Ayan. Sa Magsaysay Avenue, Poblacion District, 8000 Davao City. Davao del Sur, Philippines. Nabili ko siya nung 6/14/25. So, tama-tama, 16 na ngayon. So, 15 kahapon, 16 ngayon. 2 days na siya nakatambay at hindi ko pa siya tinry ulit. So, ito include niya. Ito siya. So, meron siyang QC Pass certification. 2. Siguro yung binuksan kasi yung isa, baka dito nila nalagay. Ito, 2 din yung card. Ayan, 2 din yung card. Manual. Okay, scan pa lang manual. Kaya pala wala akong nakitang manual kasi i-scan mo pa pala. Yan o, scan para sa manual. Okay. And finally, dito sa unit natin, ito yung kanyang mga spare nozzles or bala niya. Ayan. So, ito yung kanyang EEU plug. Ayan, ayan po. So, pwede kayong gumamit o bumili na lang ng bago, yung para sa rice cooker, para hindi na kayo mahirapan. And then, ito yung kanyang clamp or handle. Exactly tawag dito. Basta dito natin siya ilalagay para mag-auto sleep siya. And then, last is itong kanyang unit. Napakamura lang, di ba? 1.8, di ka nalugi. Siguro kung nalaman lang din, sabi nga ng katabi kong technician, kung alam niya lang na yan, na ganun lang pala yung presyo, siguro bibilhin niya lahat at i-wholesale, i-bebenta niya ng 3K. Kahit 3K nga daw, siguro maraming bibili. Arrange muna natin ha. Ito yung kanyang likod, meron siyang fuse na walang nakalagay, basta 250 volts fuse switch. Yan.
Ayan pala, 10 amp. Ito siya, legit. Ayan. Meron pa siyang sealed. Ito, yung kanyang include sa package. Ayan, with official receipt. Ayan. I-explain ko maya bakit siya nag 1.8. So, since unboxing lang yung purpose ko dito kasi nasanay ako sa Gordak, hindi din ako magaling sa mga hot air. Gusto ko din sanang mag-quick pero hindi pa kaya sa budget. Kaya dito muna ako for back glass, LCD removal, yung mga ganun lang, mga basic parts lang muna. And then, kakapain ko pa kasi siya kung paano siya gagamitin. So, i-on ko siya ngayon at ipapakita ko sa inyo yung kanya o ibang function. So, dito sa channel 1, 2, and 3, based sa research ko is pwede ka nang makapag-set dyan ng heat para one click lang. For example, back cover ng cellphone, gusto mo siya tanggalin, magagamit ka ng hot air, mag-set ka doon ng konting tama-tamang init lang. And then board removal or yung mag-rebul ka. And then yung pagbabalik ka na ng chip, iba-iba kasi yung heat niyan. Then adjust sa heat, air, up, then down, init, up, and down. Then meron din siyang buzzer. So i-on natin. Ito yung gamit ko para hindi na tayo mag-adapter. And then switch on. Lagyan natin siya dito. Kusa siyang umandar, yun nag-increase. Ayun, nag-auto sleep siya. Pag ilalagay natin. So nakita nyo, no? Lalapit ko lang yung camera. Ayan, sobrang liwanag. Ayan. So tatanggalin ko siya, iangat natin. Ayan. Nag 281 yung kanyang heat. Ayan, medyo mainit na siya. Off natin. Then nag-cool down siya. Makikita nyo sa screen, nag-cool down, nag-100 down na siya. And then mag-sleep. After nyan, ayun, nag-90, nag-80 below. And then 70 below degrees Celsius. Ang air is 100%. So malakas ng air niya. Yun. So sa first time lang din or nag-research about sa RFH2 na single function yung RF4. Ito yung hangin niya pag nakaset sa max. Try natin. Naka 60, naka 100. Baka masunog, no? So up natin. Pag ibababa pala siguro. O naka standby. So sa pag ilagay natin siya dito, yun, nagbaba, nag-drop. So since first time ko pa nito, nangangapa pa ako kung ano talaga yung auto sleep niya. Kung ilalagay ba dito, may magnet ba siya? O pag ibababa. Hindi naman siguro pag ibababa kasi baba yung ano natin, repair. So ngayon ulitin ko, i-remove. And then mag-set tayo ng hot, bababaan natin, long press. Yun, pwede siya sa long press. Yun, 100. Babaan pa natin. Yan. 100 degrees Celsius, tama. Yung kanyang minimum. And then air. Yan, pwede babaan. Lakasan na natin para hindi masunog yung dulo. Kasi bago pa. 100%. And then temperature is 100 degrees Celsius. Ayan, minimum. Then up, 101, 102, 103. Dito sa channel kung magsa-set, babasahin ko pa sa manual. Basta ang function ng set, kung kagaya ko kayo bago pa, is pwede tayo makapag-program ng temperature dyan. Na one click lang, lalabas na siya. Sa channel 3, naka 300 plus, 330 sa channel 2, 300 sa channel 1. Factory reset.
330 na may 60 degree ang hangin. Sa channel 3 naman, 350 na may 80 degree yung heat, ang air, sorry. Ulitin natin. Sa channel 1 is 300. May lalabas na 1. Yun. And then sa channel 2, 330, 60 degree at 330 degree Celsius na may 60% na hangin na may lalabas na 2. Then pag sa 350 ang init na may air na 80% at lalabas yung drape sa screen. And then slip na natin. Ayan po. So again, kaya siya naging 1.8. Ganito kasi nangyari dyan. Explain ko lang muna sa inyo. Bago ko nagplan umorder nito, bumili nito this month of June, ay nag-add to cart na ako sa Lazada at Shopee. Actually, Lazada lang meron ako. Sa Shopee app, nasa misis ko kasi ayaw ko nang sila sa isang cellphone kasi sobrang daming apps na. 4.1 to 4.3 yung ganitong price. Depende na kung mag-sale. Basta hindi siya bababa ng 4,000. Mahal talaga yung ganitong klase na RF4, yung slip. RF4 H2 na hot air. So, anong nangyari dyan is pagpunta ko doon sa store namin na supplier ng LCD, mga phone parts, ang tanong ako sa kanila na bakit wala kayong post about equipment kagaya ng ibang Facebook page or ibang supplier na kompetensya nila namin dito sa Davao. So sabi nung may kaibigan ko na sales lady, meron daw pero sa ganitong page. Nung tinignan ko, nakita ko to, meron din siyang kasamang RF4 na S110 na soldering iron. So ito yung napagtripan kong unang itanong. So sabi nung SA nila is 1.8. So nashock ako at parang binuli pa nga nila ako, bakit nagulat daw ako, bibili ba daw ako, ganun. So pinakuha ko sa kanila at nakita kong original nga na legit. Nung binuksan ko na yung box, tinanong ko ulit yung may-ari na Chinese na ako pwede bang itry kahit hangin lang, hindi ko lang lalakasan yung init para hindi magsunog yung dulo. Sabi niya pinabisaya na sure mo babilhin. Yeah, pero pinasmile, hindi pinasuplado. Sure mo babilhin kasi baka hindi na mabenta sa iba, sabi niya. So yung sabi ko din sa kanya, yes sir, sure ko na bilhin kasi mura lang din. Nasabi ko din yun sa kanya na mura lang din kasi bilhin ko sir, test ko lang muna na air lang at konting init, yung ganun, para hindi lang masunog yung dulo. So 4:30 yun ang hapon. Then pag dating na ng 5, almost mag-close na sila, dumami na yung mga sales lady, nagtawanan sila, bakit daw, na-shock talaga ako. At sakto may kakilala ko, ay may kasabay akong technician sa gilid na taga-Tagum. Na-shock din ako sa kanya kasi sabi nung sales lady na naka-assign sa akin, ba't binili niya kaagad? May kasi yung name niya. Sabi niya na ito kasi wholesaler yun at umalis kaagad, hindi na pinatest. Kasi ito kasi problema niya, pag off natin, blink, may isa pang blink, yun. So kaya kumuha ako ng isa pang unit at kinumpara at same lang din naman sila. Kahit tatanggalin natin yung plug, meron talaga yan siyang blink, parang late response ng kapasitor o stock ng kapasitor niya sa display, kaya normal lang siya. So yung nakita ng isang technician na taga-Tagum, binili niya kaagad kahit hindi pa na-test, pinabalik niya kaagad sa box at umalis kasi alam niya pala na sobrang mahal nito at yun na lang yung natira. Kaya ako ang naiwan. Nag-search yung may-ari, yung Chinese, dapat pala daw 5.2 yung benta niya nito. Kaya niya naging 1.8 kasi na-misprice niya. So wala na siyang magawa kasi almost ubos na lahat ng stock at last na lang itong dalawa. Actually, itong dalawang na to is ang last na bumili is ako. At last na stock na talaga to. Sa 5 lang na stock na in-order nila. So expected na once mag-order na sila ulit, magiging 5.2. Sabi ko naman na if 5.2, wala na siguro bibili niyan kasi sobrang mahal na. Siguro mga 3,000 plus or mga 3.8 siguro ganun kasi nasa 4.8 or kahit 5K kung gusto talaga na bibili na meron ka agad. Kasi pag sa online pa, matagal pa. Kagaya ngayon na umabot na ng 15 days yung parcel namin dito sa Mindanao kasi nag-stock up lahat sa San Juanico Bridge. So yun, ang story nito kaya nag 1.8 is misprice. Kaya para sa akin talaga to at natsambahan ko siyang bilhin.
So yun yung kanyang kung nagtatanong ka kung saan ko ito nabili, halatang hindi mo to tinapos yung video na to. Pero kung umabot ka dito na misprice pala, maraming salamat at tumating ka dito sa video na to. Actually, hindi pa ako expert sa ganitong klaseng hot air kasi nasanay ko sa SMD Gordak. At manual pa lang din po ang mga repair ko dito. Nag-upgrade pa ako ng konti kasi marami kong inaayos. I'm also an electrician sa mga industrial at commercial building. Kaya hindi ako nakapag-focus masyado sa shop. Pero plan kong umorder ulit ng YCS as of now na 7058 7065 ba yun? Or 7075 na YCS binocular microscope. And then nagre-repair din ako ng sasakyan at motorsiklo. Kaya hindi ako focus talaga sa phone repair. Pero ngayon, dandahan akong bumaba sa mga car and motorcycle service. Tinaasan ko naman yung experience ko sa phone repair, kaya kailangan ko nang mag-upgrade ng iba pang gamit. Actually, may mas maganda pa dito at i-recommend sa akin ng kaibigan ko na Quake. Pero ito is, ang purpose ko nito for practice of rebooling, and then ang main purpose is removal ng back glass, back cover when in times of replacement sa battery at LCD ng cellphone. So yun ang story niya, at maraming salamat sa 16 minutes and more na panonood mo dito sa video na to. And sana din po kayo is may time na matsambahan nyo din yung mga ganitong klaseng pangyayari. So maraming salamat and stay safe po sa lahat.